Paul George gustong mag-focus sa sarili para sa Sixers, iiwan muna ang podcast. Nabibilang na ang araw ni Durant sa Suns. Alam ng matitrade at mga NBA teams binabalaan lahat kung ano ang kayang gawin ng Warriors ngayon. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lamang ang link sa comment section. Gano'n na nga ba kalala ang takbo ng season ng Philadelphia Sixers? Pati si Paul George ay itinigil ang kanyang podcast. Sa gitna ng 8 sunod na talo ng Sixers, inihayag ng All-Star na magpapahinga muna siya mula sa Podcast P with Paul George upang mas tutukan ang pagpapabuti ng kanyang pisikal at mental na kondisyon habang sinusubukan ng team na maisalba ang kanilang season. Ginawa ni George ang anunsyo sa dulo ng isang episode na inilathala nitong Huwebes matapos ang kanyang panayam kay Dwight Howard. Hindi na sikreto na ang season na ito. Hanggang sa puntong ito, hindi ito ang inaasahan namin. Alam ko na ang layunin ko noong pumirma ako sa Philadelphia ay magdala ng kampyonato para sa mga kamangha-manghang tagahanga dito. Nanatili akong positibo tungkol doon at iyon pa rin ang direksyon ko. Sa sinabi kong iyon, gusto kong ipaalam sa Podcast P family na pagkatapos ng episode na ito kasama si Dwight, magpapahinga muna ako sa podcast para mag-focus sa pagpapabuti ng aking katawan, sa aking mental na kondisyon at matulungan ang koponan na itulak ang aming hangarin na tapusin ang season at bigyan ng aming sarili ng tsansa na makipagkumpetensya para sa isang kampyonato. Hindi ko itatago, isa rin sa dahilan ng hiatus na ito ay ang matinding kagustuhan kong bumalik sa aktwal na shooting kasama ang aking mga kasama. Sabik akong makita kaming tatlo na magkasama ulit at gawin ito gaya ng aming sinimulan. Kaya abangan ninyo ang aming pagbabalik dahil may malalaking bagay kaming inihahanda para sa hinaharap. Sa ngayon, mag-ingat kayong lahat mula sa Podcast P. Sinimulan ni George ang Podcast P noong year 2023 habang nasa Los Angeles Clippers pa siya, kaya kabilang siya sa maraming atleta na sumabak sa mundo ng personal na podcasting. Simula noon, lumipat na siya mula sa Clippers patungo sa Sixers, ngunit hindi naging maganda ang resulta. Sa loob ng 38 laro, nagre-rehistro si George ng kanyang pinakamababang average sa puntos, rebounds and free throw percentage from year 2015. Ang panahon ng kanyang pagbabalik mula sa isang matinding injury sa binti. Bukod pa rito, nakaligtaan niya ang ilang laro dahil sa injury sa tuhod at daliri. Ang kanyang mga paghihirap ay sumasalamin din sa buong organisasyon ng Sixers na may record na 20-37 at kasalukuyang nasa ika-12 pwesto sa Eastern Conference. Sa kabila ng pagbuo ng isang powerhouse trio ni na George, Joel Embiid at Tyrese Maxey, naiiwan pa rin sila sa standings ng Chicago Bulls at Brooklyn Nets. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ng koponan ay ang mga injury, lalo na kay Embiid. Ang former MVP ay nakapaglaro lamang ng 19 na laro ngayong season at kasalukuyang sumasailalim pa rin sa pagsusuri sa kanyang tuhod na hindi pa gumagaling gaya ng inaasahan mula sa isang matagal ng injury. Posible ring hindi na siya makapaglaro sa natitirang bahagi ng season. Sa kabila ng tila walang pag-asang sitwasyon, may posibilidad pa rin ang Sixers na makapasok sa playoffs. 2.5 laro lamang ang pagitan nila sa Bulls na kasalukuyang nasa ika-10 pwesto at may hawak ng huling play-in spot sa East. Gayunpaman, upang magkaroon ng tunay na tsansa, kailangang magkaroon ng malalaking pagbabago sa kanilang laro. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa desisyon ni George? Sa ibang balita naman, ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, bilang na ang mga araw ni Kevin Durant bilang miyembro ng Phoenix Suns. Iniulat ni Windhorst nitong Huwebes sa NBA Today na ititrade ng Suns si Durant sa off-season at alam niya iyon. Dagdag pa ng NBA Insider, malinaw na malinaw ang intensyon ng lahat. Sa esensya, inulit lamang ni Windhorst ang nauna niyang ulat tungkol sa hinaharap ni Durant sa Suns matapos itong manatili sa Phoenix sa kabila ng trade deadline. Sa kanyang paglabas sa The Draymond Green Show, sinabi ni Durant na nais niyang tapusin ang kanyang karera sa sarili kong mga termino nang tanungin kung gusto niyang manatili sa Phoenix bago siya tuluyang magretiro. Ipinaliwanag din ni Durant kung bakit hindi niya ginustong lumipat sa Golden State Warriors sa trade deadline. Binanggit ang malaking pagbabagong kakailanganin niyang gawin para lang sa ilang laro sa kalagitnaan ng season. Ang 15 beses na All-Star ay nasa huling taon ng kanyang kontrata sa 2025-26 at ang kasalukuyang 27-31 record for Suns ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa kung paano sila magpapatuloy kasama si Durant sa roster sa susunod na season
pati na rin kung sulit pa ba siyang i-resign. Bukod dito, halos dalawang malinaw na trade assets na lang ang natitira sa Phoenix kung nais nilang palakasin ang kanilang supporting cast o makakuha ng draft picks para sa isang roster reset. Either Durant o Devin Booker ang kailangang umalis. Kasing simple lang yan. Mas malaki ang posibleng makuhang kapalit para kay Booker pero 8 siyang taon na mas bata kaysa kay KD at may kontrata hanggang 2027 to 28. Isa pang dahilan ay ang katotohanang buong karera niya ay ginugol niya sa Suns. Kaya iba ang magiging reaksyon ng fanbase kung siya ang mawawala kumpara kay Durant. Mahihirapan ng Suns na mabawi ang lahat ng isinakripisyo nila para makuha si Durant noong year 2023. Ngunit maaari pa ring umasa si James Jones, ang presidente ng basketball operations, na may makukuha silang kapalit sa off-season. Ang pagiging naipit sa isang walang pag-ibig na relasyon ay hindi ideal para kay Durant o Phoenix, ngunit ang pagkakaroon ng malinaw na kasunduan tungkol sa kanyang pananatili ay maaaring makatulong kahit papaano. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Saan kaya malilipat si Durant sa off-season? Sa sumunod na balita naman, 2 retiradong NBA veterans na may alam sa kakayahan ng Warriors ang nagbabala sa NBA nitong Huwebes tungkol sa pag-angat ng Golden State bilang isang contender. Sa Run It Back show ng FanDuel, ipinaliwanag nina DeMarcus Boogie Cousins at Lou Williams kay Chandler Parsons kung bakit naniniwala silang seryosong may laban ng Warriors upang maging huling team na tatayo sa 2024-25 NBA season. Contenders, sigurado, sabi ni Cousins kina Williams at Parsons. Ito ang Warriors. Alam natin ang kanilang kasaysayan. Alam natin kung ano ang kaya nilang ipakita kapag nasa tamang posisyon sila upang magtagumpay. Ngayon, nasa posisyon na sila upang magtagumpay. Idinagdag nila ang isang malaking piraso sa katauhan ni Jimmy Butler na naglalaro ng maayos at umaangkop sa sistema. Si Steph Curry ay naglalaro na parang wala sa mundong ito ngayon. Kapag may ganitong talento sa koponan mo, palagi kang may tsansa. Si Draymond Green ay naglalaro rin ng mataas ang antas. Pagsamahin mo ang dalawang defensive na tulad ni na Draymond at Jimmy, nakakatakot na team yan. Alam ng lahat na ang pinakamalalakas na Warriors teams ay mga defensive teams at ito ang isa sa mga panahong iyon. Ang Warriors ay contenders sa isang wide open Western Conference. Ang Warriors ay nasa tamang posisyon upang magtagumpay. Dalawang defensive guys tulad ni na Draymond at Jimmy, nakakatakot na makaharap. Si Cousins ay naglaro ng mahalagang minuto para sa Golden State sa huling season ng prangkisa sa Oakland. Tinutulungan ang team na umabot sa loob ng 2 panalo mula sa isang nakakadurog na pagkatalo sa 2019 NBA Finals laban kay Kawhi Leonard at sa Toronto Raptors. Si Williams ay sumang-ayon kay Cousins sa tagumpay na tinatamasa ngayon ng Warriors. Oo, sa tingin ko contenders sila, sabi ni Williams kina Cousins at Parsons. Gusto ko sila. Nanalo ang Warriors sa 6 sa kanilang unang 7 laro mula nang makuha si 6-time NBA All-Star Jimmy Butler sa trade deadline at patuloy silang umaakyat patungo sa top 6 seed sa napakakompetitibong Western Conference. Sina Cousins at Williams ang pinakabagong basketball analysts na sumampa sa Golden State bandwagon, maging si Stephen A. Smith ng ESPN na bihirang umamin ng pagkakamali ay inamin na nagkamali siya tungkol sa Warriors at naniniwala ngayong seryoso sila sa kanilang kampanya. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? May katotohanan ba ang sinabi ni Cousins?